Does it make sense? Bakit i-offer ng devil kay Jesus ang lahat ng yaman? God nga siya. Lahat kanya may mali sa logic ng Bible pero okay lang sa'yo. Malamang ang pinatutungkulan niya dito ay yung Matthew chapter 4. Yung tinutukso ng dyablo ang ating Panginoong Hesukristo pagkatapos niyang mag-ayuno. Walang mali sa logic ng Biblia. Ang mali kung paano natin nauunawaan ng Biblia. Dahil sa totoo lang, ang daming kuro-kuro sa Bible. Ako man dati ay ganyan din. Ang dami kong iniisip na puro mali sa Biblia. Pero ang totoo niyan ay hindi lang tayo nagbabasa at hindi natin nauunawaan ang sinasabi ng Biblia. Ganyan ang nature ng tao. Mamumuna kahit hindi naman talaga alam kung ano yung nilalaman ng Biblia. Basta salita na lang ng salita. Mabuti sana kung binasa, pinag-aralan at sinaliksik ang Biblia. Pero alam niyo mga kapatid, kahit naman basahin yan ng kahit sinong tao na paulit-ulit, kung wala yan guidance ng Holy Spirit, ay hindi rin niya mauunawaan basta-basta. So bakit nga ba ino-offer ng dyablo ang kayamanan sa Panginoong Hesukristo? Diyos nga siya. Kanya nga ang lahat. Tama ka. Lahat ng meron dito sa mundo ay sa Diyos. Kahit pa ang ating buhay ay sa Diyos galing. Ito ang hindi maunawaan ng karamihan. Yes, ang ating Panginoong Hesukristo ay 100% na Diyos at 100% din naman na tao. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Nung ang Panginoong Hesukristo ay nagpunta sa ating mundo, hinubad niya muna ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nakipamatok sa atin, nagpakumbaba para lang sa ating kaligtasan. Kaya nga ganun na lang ang tingin ng mga Pariseo at ng ibang tao sa kanya. Dahil ang inaasahan nila ay nanggaling sa linya ni David. Yun ang Messiah na inaantay nila. At iniisip nila, dahil sa linya ni David manggagaling ito ay mukhang hari, mataas ang antas, mataas ang estado sa buhay, kaya hindi nila inaasahan na ito na pala ang totoong Messiah. At nagkamali sila ng expectation. Dahil marami sa mga tao noon ay maliit ang tingin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero alam nyo ang nakakalungkot, hanggang sa panahon natin ngayon, ay minamaliit ang Panginoong Hesukristo. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita nyo mga kapatid, sino ba tayo para magpakumbaba pa ang Diyos dito sa atin nung pinuntahan niya tayo dito? At naging masunurin pa hanggang sa kamatayan, hanggang sa cross. At yan, dahil dyan, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kasalanan dahil sa kanyang dugo na dumanak dyan. Dahil oo, kung tutusin, hindi naman na talaga kailangan magpakababa pa ng Diyos para lang sa ating mga tao na makasalanan. Pero ganun, kalalim ang pagmamahal sa atin ng Diyos na siya mismo ay nag-sacrifice para sa atin. Pero hindi dahil ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, piling natin na parang magkalibel lang sila ng dyablo. Hindi mga kapatid, napakalayo. Wala pa sa kalingkingan ng lakas ng ating Diyos ang kapangyarihan ng dyablo. Dahil sa isang iglap, ay kaya niyang puksain itong dyablong ito. Huwag niyong babaan ng tingin sa ating Panginoon. Huwag niyong babaan ng tingin sa ating Diyos. Yes, nagpakababa ang Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Pero sa kanyang tunay na katayuan, siya ay makapangyarihan. At isang araw, walang magagawa ang kapangyarihan ng dyablo pag inilagay na siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya't bakit natin iisipin na mali ang logic ng Bible? Mali lang tayo mag-isip at umunawa sa Bible. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Sino ba tayo para alalahanin pa tayo ng Diyos? Napakamakasalanan natin. Sino ba tayo para dalawin pa tayo ng ating Diyos dito sa lupa? Kaya't isipin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kaibigan. Ganyan kalalim ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kung sa ating ng mga tao, may makagawa lang ng hindi magandang bagay sa atin at hindi natin makakalimutan yung nangyaring yon, baka sinusumpa na natin ang taong yon. Pero ang Diyos, kahit na napakarami nating kasalanan, minahal pa rin tayo ng Diyos. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Alam nyo ang katotohanan, napakayaman ng Diyos, lalo na sa kanyang biyaya. Pero alam nyo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Siya sa kanyang yaman ay nagpakadukha para lang sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay tayo ay magsiyaman. Nakita nyo, tayo pa rin ang inaalala ng Panginoong Hesukristo. Willing siyang gawin lahat ng ganyang bagay para tayo ay magsiyaman. Hindi lamang sa pinansyal,
kundi spiritual mga kapatid. Hindi lagi ang batayan ng kayamanan ay pinansyal. Maigi pa na mayaman ka spiritual kesa mayaman ka nga pinansyal, napakahirap mo naman spiritual. Kaya ganun kabiyaya ang ating Panginoon sa atin. Kaya hindi porket na nag-o-offer ang dyablo sa Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, mababa na ang tingin natin sa Kanya. Hindi ba natin maunawaan na napakayaman ng Diyos? Pero dahil sa iyo at dahil sa akin, ang Diyos ay nagpakababa dahil siya sa Kanyang tunay na kalagayan ay Diyos. At siya lamang ay nagpakababa para sa ating mga tao. Nawa naunawaan mo ang mensaheng ito, kaibigan. Dahil mahirap na pag kung saan-saan na lang tayo naniniwala, hindi naman tayo nagsasaliksik, hindi naman tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po sa lahat ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.